Eto nakasama na po natin, LTO Chief Asek Marcus Lacanilao. Good morning po, Asek. Good morning po. Good morning po, Sir Ted, Ma'am Chacha, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Oh, Magandang umaga po sa inyong lahat. yes po. Nito nga po lamang weekend, naglabas po kayo ng statement. Ang sinasabi niyo po, ipagpapaliban muna ng LTO. Ito pong pag-i-impound ng mga e-bikes at e-trikes na dapat ang simula po ngayong December 1. Ano po muna yung immediate reason kung bakit po nagdesisyon ng LTO na itigil po muna itong impounding na ito at ito po'y ipagpapatuloy na lamang sa January 2 sa susunod na taon? Ganito po yon. Nagkaroon po kami ng direktiba from sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at nagkaroon din po kami ng pag-uusap ni Secretary Giovanni Lopez regarding po dito sa e-bike. Kasi i-implement ko na nga po dapat ngayong araw na ito. Ang nabanggit po nila na bigyan ng time yung mga kababayan natin na maunawaan yung information dissemination. Tapos dahil magpapasko din, pagbigyan natin sila ng 30 days. Pero pagdating ng January 2, strict implementation na po 'yan, wala pong extension, talagang papatupad na po namin. Oo. Binigyan lang po namin din ng time para po ma-inform lahat ng publiko ng maayos. So at least malinaw ngayon, information drive lang muna for the 30 days pero tuloy pa rin na pagdating ng January 2, 2026, bawal na po itong mga e-bike at e-trike sa national roads. Oo, tama po kayo. Tsaka ma'am, pag tumakbo sila ngayon sa national roads, pag nakita sila ng enforcer namin, Mm. sasawayin po namin sila para umalis po sa national road. Pero hindi pa namin sila huhulihin, hindi pa namin sila i-impound. Pero sisiguraduhin po namin na pagka ho sila ay nasa national road at tumatakbo ngayon within December 1 hanggang January 1, papatabihin ho namin sila sa secondary road o dun sa mga ibang kalye. Aalisin po namin. Pero hindi pa namin sila i-impound. Oo, oo. Pagdating po ng January 2, strict implementation na po yan. Hulihan na po yan. Oo, para lang po malinaw dito sa mga nagmamay-ari ng e-bike at e-trike kasi yung iba ginamit na po ito panghanap buhay. Sa Maynila, ang dami po niya maging sa ilang mga lugar. Ito po ba ipatutupad sa Metro Manila lamang o sa buong bansa? At saan po talaga sila ipagbabawal? National roads po ba or maging sa secondary roads? Paano po talaga yung magiging implementation nito? Pagdating ng January 2, hanggang sa loob na lang po ba sila ng mga subdivisions or barangays? Hindi po. Pwede po nilang gamitin yung mga e-bikes nila. Pero sa National Highway, hindi po sila pwedeng mag-cruise o tumakbo sa National Highway. Pero kung sila po ay tatawid lang sa National Highway, wala pong problema yon. Yun sa mga tamang tawiran na halimbawa sa crossing kung saan man. Hindi yung basta biglang liko kung naiisip nila, hindi po. Pero ang pinagbabawal po talaga yung pag-cruise, yung pagtakbo sa National Highway. Ngayon, sa secondary road at saka doon sa mga inner roads, okay naman po sila dyan. Hindi naman po sila pinagbabawal. Mm. Yun naman pong mga nagtatanong kung pwede ba sila yung mga two wheels na electric sa bike lane. Basta po, pwede po sila, basta po yung kanilang electric, fit dun sa bike lane. Hindi po yung, kasi ang mga electric natin, meron pong 3 wheels, may 4 wheels. Hindi po pwede yon. Pero yung single na electric bike na kasya dun sa bike lane, pwede po yung dumaan doon. Hindi po yung mga malalaki. Pag po sa bike lane. Pero yun nga po yung nabanggit ko, pag wala naman pong bike lane, hindi po pwedeng mag-cruise ang electric bike sa highway. At least Yun mas po. malinaw po ngayon. Ang tanong nga rin po ng mga tao dito, bakit nga daw po ba bawal itong mga e-bike at e-trikes? Para mas maintindihan lang po natin saan nang galing itong polisiya na ito na ipatutupad po ng LTO. Actually, matagal na pong polisiya ito. Matagal na pong hindi lang ho na-i-enforce sa totoo lang. Una, dito sa Metro Manila, meron po tayong MMDA MC 04-2024 Section 2. Meron din pong DILG MC 2020-036 Section 2A. DILG MC 2023-195 Section 1.6. Tsaka DOTR DILG JMC 001-2017.
Ito po yung dahil ano po kasi dahil mabagal sila, madaling maipit sa traffic flow at mataas ang panganib ng banggaan. Kasi kita niyo po sa mga video sa South Expressway, nasa gitna tumatakbo eh. So, yun yung mga major concern. Binanggit din po dun sa DALGMC 2023-195 na mataas ang naitalang aksidente nung ano pa lang po 2022 pa. Pera pa ho yung 2023 and 2024, mas tumaas po. So at least ngayon mas malinaw, matagal na po itong bawal, hindi lang naipatutupad ng maayos. Ngayon, paano nyo po sisiguruhin na talagang by 2026 this will be implemented na? Kung talagang matagal na pero hindi po na ipapatupad ng mga agencies involved. Sa amin naman po sa LTO, puspusan yung mga pag-i-enforce namin. Kagaya nga ngayon po, may nahuli po akong almost 25 luxury vehicles. So, ibig ko sabihin, pag po trabaho, talagang tatrabahuin po namin, i-implement po talaga namin. Ito lang, binigyan lang po namin ng tsansa yung mga Mhm. kababayan natin Mhm. na yung information drive for 1 month. Marami po nagsasabi na, hindi, nung nakaraan, information drive, sa amin po, ma'am, seryoso po kami sa trabaho namin. Mm. Kaya talagang i-implement po namin. Kaya nga Mm. sabi ko sa mga kababayan natin, yun nga, maraming nagagalit, pero Mm. kailangan I-implement. namin i-enforce para sa safety. Ang ano po namin dito yung road safety para Opo. sa tao. Sige, ganito lang po no, para mas klaro ito siya na issue. No? Kasi meron din tayong batas dito nga po sa pag-encourage no, sa ating mga kababayan na gumamit po ng electric vehicle. No? So, meron din pong panuntunan doon beside po sa mga ordinansa na binabanggit po ni ASEC. Pero kung pupuntahan po natin muna, halimbawa itong tricycle, itong degasolina na tricycle, may sidecar tricycle, bawal yan sa National Highway. No? Kahit na po yan, rehistrado sa LTO at may driver's license yung nagmamaneho, di po ba? Bawal yan. Tama For po. safety reasons, klaro yan. Dito po sa mga LEVs na ito, opo, hindi ho ba ang karamihan sa kanila hindi ipinarirehistro sa LTO at yung mga nagmamaneho walang driver's license po, ASEC? Tama po kayo. Kung mapapansin po natin, kasi kagaya ako po, nagmamaneho ho ako. Ang nakakasabay ko sa kali, karamihan mga minor de edad, mga 12 years old, 13 years old, Mhm. talagang mga bata. Tapos yung mga kasambahay sa mga kababayan natin, mga kasambahay nila na walang mga driver's license. So hindi po sila alam yung mga traffic rules and regulations. Mm-mm. Kaya po nagkakaroon po talaga ng mga aksidente. Kaya tama po kayo, Manong Ted, na sa highway yung tricycle nga ay pinagbabawal. Opo. How much more sila? Opo. Kaya Sige ho, po. yung road safety po talaga. Opo. Kung ho ba, kasi po kahit na po sa mga secondary road, hindi po ba din dangerous for those law-abiding motorists, no? Na may rehistro, may lisensya, kapag nakikipagsabayan sa iyo ang isang hindi rehistrado sa LTO na e-trike na ginagamit sa private purpose perhaps, ano po, e-trike, no? Oo. O kaya po, itong mga nagmamaneho nun na wala ding driver's license, hindi po ba basically, hindi rin po naman siguro po ikasasama ng loob ng iba na kahit na secondary road yan, paano kapag nakabundol ka ng tao? Paano Yun po. kapag ikaw nakabundol ng mga rehistradong sasakyan? Paano Correct. yun, ASEC? Tama po kayo. Marami pong nangyaring ganyan na mga reports na nakabangga sila ng mga sasakyan, nakabundol sila ng tao. Wala pong naging wala pong naging liability, hindi po sila nahabol. So kawawa po talaga yung mga Mm-mm. na peperwisyo din. Kaya talagang kailangan pong balansehin. Ngayon naman po yung nabanggit po ninyo doon sa secondary road, sa totoo lang, yun nga po, dapat medyo sa tabi lang po sila, hindi yung Mm-mm. nasa gitna po eh. So, yung mga enforcer din po natin, we make sure na hindi po yan, kaya Mm-mm. po yung information drive namin ngayong isang buwan, puspusan eh. Opo. Para maunawaan talaga ng tao na ito hindi nyo pwedeng gawin, ito yung kung saan kayo po pwede, para po maiwasan lang po yung mga aksidente.
Medyo concern po talaga. Hindi po ito dahil sa political anuman, wala po eh. Medyo mataas po talaga yung aksidente. Okay, sige po. So sana po maintindihan po ng ating mga tagapakinig na ang pinag-uusapan po dito natin ay hindi lang po yung para sa mga may-ari nito o nagmamaneho nito, kundi sa pangkalahatan po na safety ano po natin lahat. So we look forward po sa inyong kaninyo ay information dissemination dito po sa inyong panghuhuli na sa mga magbabaybay sa mga national highway. Regardless yan kung iparehistro po yung LEV sa LTO o may driver's license yung nagmamaneho Opo, kung kahit po yan ay dumating na sa punto na mairehistro na o may driver's license sila, pag po sila po ay dahil nga po pinagbabawal po sila sa national highway, hindi po sila pwedeng tumakbo sa national highway, talaga pong huhulihin po namin sila dyan at i-impound po namin. Kaya po sa mga kababayan natin, kahit ngayon po na binigyan po namin kayo na 30 days, wag nyo na pong subukan na dumaan sa highway kasi oras po na makita kayo ng mga enforcer natin at yung mga deputized enforcer, talagang paalisin po kayo doon. Opo, sige po. Salamat na marami sa clarification. Okay. ASEC, nagkaroon po ng balita na inyo pong tinanggal ang pinuno po ng NCR ng LTO at ang kaniyang Assistant Regional Director. Ano po ang dahilan nun? Okay, ganito po yan, Manong Ted. Kagaya po yung unang-una po yung sa mga luxury vehicle na illegal po na naparehistro. Huwag nating kalimutan yung Bugatti hindi pa tapos. Kumbaga wala hong closure kung ano ba talaga, sino ba yung dapat managot dito. Wala po eh. So ang nangyari, binuhay ko po yung investigation, tiningnan ko lahat ng mga ebidensya. Inupuan lang ho dito sa ASEC's office that time. Kompleto po yung ebidensya Nagtataka ako bakit hindi lumabas. So, pangalawa, meron pong mga reports, complete reports na mga transaction, almost 2,000 transactions ng LTO NCR na walang supporting documents, walang attachments. Ano yun? Yung halimbawa po yung pagta-transfer of ownership na walang mga PNP clearance na bawal po yan. Kaya nga sinasabi ko po, technical carnapping yun yun ho yung mga naging problema. Tsaka meron ho akong mga nadiskubre na yun pong mga may encumbrance o yung mga sasakyan na may utang sa bangko na illegal hong nabura yung mga encumbrances nila. Na very serious po yun. Ano po yan? Technical carnapping din po yung mga ginagawa nilang yan. So, kaya po nag-agaran po ako na nag-desisyon na alisin ang regional director ng NCR at ang kanyang ARD at i-assign sa ASEC's office habang iniimbestigahan, habang nililinaw yung mga ganitong mga pangyayari. Last week nga po, Manong Ted, na kung natatandaan po ninyo na nung in-interview nyo ako, tininong nyo ako dun sa mga Chinese na nabibigyan ng lisensya, nakahuli ho kami na Chinese na gumagamit ng Filipino name, binigyan ng lisensya, hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa student, diretso na pro, tapos Filipino pangalan. Yun yung nahuli ng Bureau of Immigration. Ang nag-issue po nun, NCR. Okay. Opo. So ito po isa lamang doon po sa mga na-involved sa POGO na mga Chinaman na nakakuha ng authentic LTO issued licenses, fake ho, mali yung mga impormasyon doon po sa lisensya. Ano po, ASEC? Opo, tama po kayo, Manong Ted. Kasi di ba nung araw, yung mga POGO na nahuhuli, puro Chinese name. Ngayon, iba na. Filipino name ang ginagamit nila. So, ibig sabihin, nagko-conceal sila ng identity, Manong Ted. So, ang nakakagalit dito, yung mga opisyal natin ng LTO na nandito sa NCR, sila yung nagpo-proseso ng mga ganito. Kaya hindi ko hahayaan na hindi managot sila dito. Kasi sinasabi ko nga po, Manong Ted, may national security concern dito Opo. Nagko-conceal sila ng identity nila, tapos tayong mga Pilipino,
opisyal ng gobyerno, hinahayaan nating na makalusot, hindi po karapat-dapat yun. Opo. Ano po ang pangalan ng regional director at ang kanyang assistant na ngayon po kaninyo ay tinanggal muna sa NCR at assigned sa office po ng ASEC pending further investigation? Si Regional Director Rox Versosa at saka si Assistant Regional Director Barion. Opo, Roque Versosa ang pangalan po niya. Opo, The third, ano po? Opo. Okay, opo. Gaano na ho katagal sa NCR itong si Versosa, the third, at ang kanyang assistant? Yung si RD Versosa, almost 2 years po siya sa NCR. Okay. Si ARD, ano lang po siya, nag-start siya last year, November siya na-appoint. Opo. Sige po. So before po maging regional director itong si Versosa, saan siya muna nakadestino? Sa NCR din as assistant? Yung mga previous position po niya hindi ko nakita, pero galing siyang LTFRB tapos na papunta sa LTO. Medyo matagal na siya sa LTO, Manong Ted. Okay. Ang sinasabi po ninyo itong 2,000 na questionable mga transaksyon na mga mamahaling sasakyan ng mga imported na questionable nga mga dokumento. Ito po bang 2,000 na ito sa panunungkulan ni Versosa? Opo. Ganon karami? Yes po, Manong Ted. Okay. Ibig sabihin po, ang lahat ng ito pinroseso sa NCR. Yes po, Manong Ted. Opo. Yung mga patalo na sinasabi po ninyo, gaano karami ito for NCR alone? So far, yung record na hawak ko, more or less 1,600. Wow, 1,600. Meron ba kayong informasyon kung magkano, kung meron na po kayong informasyon, ang bayaran dito muna sa Patalon? Kasi po meron yatang mga parang district offices, di ba? Na epicenter din nito at doon nag-ooperate itong sindikato para doon sa panloloko ho kasi binebenta nila eventually yung nakabili ang hinahabol ng bangko kasi meron pala itong encumbrance. Opo. Ano pong inyong informasyon doon? Yung pong halaga ng binabayad ng mga tao na para burahin yung mga encumbrances, iba-iba po Kaya lang wala po akong matibay na amount na ginagamit nila. Pero medyo malaki po. More than 100,000. In between 100 to 200,000 per unit. Per unit. Opo. Kasi nga binubura yung record at talaga pong kumbaga they have already sort of perfected bagamat nabisto sila ngayon, ito pong kanila pong panlolokong ito. Doon po sa mga high-end cars, kasama po dito yung Discaya cars, no? Kasama po Manong Ted. Tsaka kasama po yung mga nahuli ko, Manong Ted. Kung matandaan nyo po nung unang linggo ko dito, nakahuli ako ng Lamborghini Urus. Tapos yung second week, nakahuli po kami ng Ferrari na 458. At saka yung pinakahuli yung Lamborghini Huracan na lahat po questionable po ang mga tax payments. Same Frebel yung Discaya na importer. Lahat po yan na-process po sa NCR. Opo. So, sir, identified na po ninyo so far ang mga kasapakat, no? Mga kakuntsaba nito. Kasi hindi po naman yan mangyayari kung wala po siya mga kakuntsaba. Meron pa hubang ibang taong inimbestigahan? May mga tao po kami na under investigation ngayon. Kaya nga po nung nagkaroon po ako ng recommendation kasi ang sistema po namin dito sa LTO dahil mother unit namin ang DOTR, nagkaroon po akong recommendation na i-relieve yung RD at ARD. So naglabas po ang DOTR ng special order sa kanila kaya na-reassign po sila dito sa amin. So yun po yung nangyari. Pero pagdating naman po dito sa mga investigation na mga empleyado, hepe ng LTO, na-identify ko na po sila. Okay. Tinitingnan ko na lang po yung mga iba. Opo, sige po. So ito pong mga identified na ito, pati itong mga iniimbestigahan ngayon na dating RD dyan, ang kanyang assistant, gaano katagal ang investigasyon at anong kanilang kakaharapin pong kaso, administratibo at kriminal?
Yun nga po, yung investigation, halos tapos na po ako. Kagaya nga nabanggit ko po sa inyo, Manong Ted, nung nakaraan. Bigyan lang ako ng mga 1 week. Actually, halos tapos na ako, Manong Ted. Ang binubuo ko na lang yung mga na-involve sa mga license naman. So, Mm. may mga makakasuhan po dito. Administratibo at saka kriminal, meron po. Kasi sa totoo lang, hindi po biro po yung mga ginawang hindi itong mga ginawang to. Sige, so tatlong bagay ano po, yung pong pagpaparehistro ng mga smuggled, questionable po yung documentation sa customs, yung pong talon na modus at pagbibigay ng driver's license sa mga hindi naman karapat-dapat bigyan. Sir, dito po sa 2,000 kaninyo na mga questionable transaction, ano po ang gagawin ng LTO o maging ng HPG dito ngayon sa mga mapa-flag down ninyo? Sa mga ito hong mga coaching ito na mga high-end pero questionable po pala yung kanilang mga rehistro. Sa totoo lang, yun nga po yung sinasabi ko, no. Hindi ho bawal gumamit ng mga luxury vehicles, no. Regarding dito sa luxury vehicles. Mm-mm. Pero ang hinahanap po namin kasi yung mga pinroseso na mali. Mm-mm. Binigyan ng papeles na hindi bayadan tax, Mm-mm. yung may mga encumbrances na sasakyan na may utang, binura yung utang, hinahabol pa rin ng bangko. So, iisa-isahin po namin yan. Yung record check po namin, ma-identify namin sila, talaga pong huhulihin po namin, i-impound po namin yung mga yan. Opo. Sige po. So may tanong si Chacha dito sa Mercedes-Benz, no? Oo. Mm-mm. Yes po. Opo. Sir, meron po kayong nahuli daw, may operasyon po kayong ginawa. Ang sinasabi po dito, may naaresto na isang Chinese national sa Makati na hinihinalang miyembro daw po ng sindikatong nagsasmuggle ng luxury cars. Ano pong full details nito? Saan po galing din yung impormasyon? Ganito po, no. Tinawagan po kami ng mga staff ni Senator Erwin Tulfo kasi meron pong lumapit sa kanila na isang complainant na dating empleyado nitong Chinese national. Pinakita niya sa akin yung mga ini-import nitong sasakyan. Actually, na-raid na to ng customs kung hindi ako nagkakamali, January or February this year. Pero hindi po siya tumigil. Ang ginawa niya, nagnegosyo pa rin siya. Na-identify naman namin kung ano yung mga pinapasok niya, kung saan. So, nagkataon naman po nung sa Makati kami nung last week, Thursday ata yun may mga enforcer tayo, na flag down namin po siya. Naka Mercedes-Benz siya na S500. Ngayon, yung S500 niya, hindi yun yung tunay niyang kulay kasi nagko-conceal siya sa ibang kulay. Meron siyang ginamit na yung wrap, yung tinatawag yung sticker wrap ng sasakyan. From pinalitan siya ng ibang kulay blue. So bawal po kasi yun kung wala kayong kaukulang permit sa Highway Patrol at sa LTO. So na-flag down namin. No, ma-flag down po namin siya na kita siya doon. Ngayon, sa totoo lang po, ibang identity yung pinakikita niya. Nagsasabi siya na although Chinese, ibang Chinese name yung binibigay niya. Tapos meron kaming nakuhang details na gumamit siya ng mga fake driver's license naman. Tapos nahuli po namin siya, may dala silang baril. Meron siyang security, tapos may dala silang baril na walang dokumento. Kaya po nakakulong po sila ngayon sa Highway Patrol kasi usually po kasi sa Metro Manila nagjo-joint operation po kami ng Highway Patrol. With the assistance of General Marantan. Oo. Okay, sige po. So sir, salamat na marami sa inyo pong update at muli ho kami makikipag-ugnayan para lang ho sa inyo pong pagbibigay po ng report sa bayan sa ginagawa niyo pong reforma. Sa inyo pong opisina, mabigat po na responsibilidad po, trabaho yan, pero kami po'y umaasa po na ito na nga po ang simula ng tuluyang paglilinis po dyan sa LTO. Yung mga nagbubura ng mga records ngayon dyan. Wala na hong attempt na mangyayaring ganun pagbubura ngayon kasi po wala na. Subukan po nilang magbura. Talagang sisiguraduhin ko po naman na makukulong sila kasi may criminal liability po sila dyan. Identify ko na po sila lahat Okay, sige po. Sec Marco, salamat sa inyo pong panahon at muli kami makipag-ugnayan po. Good luck, sir. Thank you po. Salamat na marami. Thank you. Mga kapatid,
Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo